Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 16, 2026. At ang reading ito ay dedicated para sa iyo, my dear Sagittarius. Okay, my dear Sagittarius, bago tayo mag-start ng ating reading, of course, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong, pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka dito sa ating channel at mahanap mo, my dear, kung ano man yung iyong hinahanap dito sa ating channel, or sana mai-provide ko, 'di ba? Sana mai-provide ko, makita mo dito kung ano man 'yan, okay? So let's go na tayo. Sa mga interesado po pala sa private reading, nasa description box down below yung mga details and information na kinakailangan nyo para po makontak ang inyong link code. Okay, let's go na tayo, my dear. Tingnan natin kung anong meron ngayon. June 16, 2026. Anong meron sa area ni Sagittarius? The Six of Sword. Ang ganda ng pagkakalabas. Shuk! Okay, Six of Sword. Okay. Actually, hindi ko masyado paborito ang Six of Sword. Nagustuhan ko lang ang Six of Sword, my dear, kasi parang you are trying your very best, my dear, na mag-move forward. Okay, actually mabigat siya na card. It's more on parang pinipili mo na mag-move forward, pinipili mo na maging kalmado sa kabila ng nangyari sa'yo. Okay, kung ano man nangyari sa'yo. Tingnan natin kung anong kasama niya. We have here the energy of the Ace of Wands, okay? So, pinipili mong mag-umpisa ulit, pinipili mong bumangon, pero kagaya nga na sinabi ko, my dear, sa energy ng Six of Sword, nandun pa rin yung bigat. Nandun pa rin yung certain na, siguro sariwa pa rin, di ba? Nandun pa rin yung sakit, yung kirot, from time to time, nararamdaman mo pa rin. Pero, ang maganda sa card na to, my dear, sa combination ng dalawang card na to, is pinipili mo na hindi ma-stuck doon sa isang situation, na magpatuloy lang, na ituloy lang yung laban sa kahit ano man yung nangyari. Kung ano man yung nangyari, di ba? May konting bigat kasi talaga ang Six of Sword. Meron pa yung scenario, my dear, na pag lumalabas ang Six of Sword, yung parang okay ka na, di ba? Parang okay ka na. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga okay kasi parang okay ka lang, pero hindi ka pa talaga okay. So, may mga times na habang binabaybay mo itong new beginnings, minsan nararamdaman mo, bigla na lang susulpot yung bagay na yon. Okay? And marami siyang pwedeng gawin sa'yo. Pwede kang mainis, pwede kang sirain yung araw mo, pwede kang mawalan ng gana, pwede na bigla ka nalang magsasalita, or bigla mo na sasabihin, ay, ano ba yun? Birang ganon, kasi maaalala mo siya. No? So, ibig sabihin, my dear, nandun pa rin yung bigat, nandun pa rin talaga yung pressure, ayaw mo lang talagang ma-stuck doon. So, nandun ka sa, pwede ba natin siya matawag na process? No? Nandun ka sa process of moving forward. Pero, iba yung strategy na ginagawa mo, kasi yung strategy na ginagawa mo, my dear, is kumikilos ka na. Diba? Yung iba, umiiyak, yung iba, hindi makakain, yung mga ganon. Pero ikaw, kumikilos ka na, gumagalaw ka na. Like, life must go on. Okay, life must go on para sa iyo, my dear Sagittarius. Let me see, next card is the Three of Sword. Kasama niya is, anong kasama ng ating Three of Sword? The Seven of Pentacles. Okay. So, be gentle with yourself, my dear. Maging mabait ka sa sarili mo. Dahil nandun ka pa sa process ng recovery. Nandun ka pa sa process ng healing. Okay, yun ang nakukuha ko. Sa energy ng Three of Swords at saka Seven of
Pentacles, baka meron kang mga ini-expect or baka meron kang mga hinihintay. Pwedeng sa relationship to, baka you're expecting something from your partner and then hindi siya nangyari. Kaya you decided na, okay, mag-move forward na lang ako. Pwede naman din, my dear, na may kinalaman din sa usapin ng pinansyal. Baka meron kang mga ini-expect lately and then hindi siya nangyari. Okay. Pero ang nakukuha ko sa kanya is, please be gentle with yourself. Huwag mong masyadong i-pressure yung sarili mo, my dear, kasi nandun ka sa moment ng healing. Nandun ka sa moment na parang hindi ka pa talaga okay. So, kumbaga sa may sakit, dapat hindi ka pa bumabangon, pero bumangon ka na. So, madodouble yung pain if lalagyan mo ng pressure yung sarili mo. So, doon ka lang lagi, my dear, tumingin sa energy or sa area na at least meron kang ginagawa para maka-move forward, and tanggalin mo muna yung mga pressure. Tanggalin mo muna yung mga pressure, my dear, para hindi talaga siya masyadong mabigat. Okay? Kasi nag-new beginnings ka, di ba? Nag-new beginnings ka. Tapos may 3 of sword, baka ini-accept mo, baka you're expecting, my dear, na kung ano man tong new beginnings na to, kaagad to magkakaroon ng bunga or kaagad to magkakaroon ng something. So, wag masyadong maglagay ng pressure dito sa new beginnings na to. Kumbaga, kailangan mo lang maging thankful, grateful, my dear, na nag-uumpisa na tong new beginnings na to. Okay? Kasi lahat ng new beginnings, my dear, lagi talaga may mga pa-surprise yan. Lagi talagang mayroong mga unexpected na hindi natin nagugustuhan. Lagi yung mayroong mga, basta lagi may mga ganap-ganap pa, mga kung ano-ano. We have here the energy of the High Priestess, okay? Kasama ng ating High Priestess, I see. Teka lang. Dito na nga lang natin siya, itataas na nga lang natin siya. Ayan. Alam mo, nagre-release siya ng confirmation, my dear, na parang may sumira talaga ng promise. May sumira ng promise, my dear. Parang may nangako sa'yo and then hindi niya tinupad sa energy ng High Priestess. Okay, we have here the energy of the Page of Wands. Okay, so dinalaw ka ni High Priestess. Actually, ang nag-push sa'yo, my dear, na mag-new beginning is si High Priestess, which is energy ng revelation. Okay, or ng katotohanan. So, dinalaw ka ni High Priestess, naglabasan yung katotohanan, na-hurt ka, pero at the same time, inutusan ka niya, my dear, na mag-move forward, kaya nag-Page of Wands ka or nag-Ace of Wands ka. Pero at the same time, 'di ba, sinasabi ko sa iyo kanina na you need to be gentle with yourself, okay? Maging gentle ka sa sarili mo, my dear, kasi hindi ka pa talaga okay. Ano to? The 8 of Cups. O, 'di ba? Ang nagustuhan ko lang sa reading natin ngayon, my dear Sagittarius, is you decided na hindi ma-stuck dun sa lugar na yon. And salamat kay High Priestess kasi ginising ka niya sa katotohanan na parang pinapaasa ka lang yan or parang hindi na nagwo-work yung bagay na yan, umalis ka dyan, yung parang gano'n, no? Nilayo ka niya doon. Ano nagpapabigat dito, my dear? Ang nagpapabigat siguro dito is because kumapit ka or naniwala ka dun sa energy na yon. O baka nasanay ka dun sa energy na yon or kumapit ka sa energy na yon. Anything, my dear, na parang nag-attach sa'yo dun sa energy na yon, naglagay ka ng masyadong malaking expectation. Yun ang nakukuha ko dyan. Kaya parang ang bigat-bigat niyang i-release. Ang bigat-bigat talaga niyang tanggapin. May certain na energy na parang nakakayamot at nakakainis tuwing naaalala mo. Okay? Tingnan natin. Next card pa tayo, my dear Sagittarius. Talagang dismayado ka sa isang tao. Dismayado ka sa isang tao ngayong araw na to. Okay, yun ang nakukuha ko. Parang you are so disappointed with this, kung sino man tong tao na to. As in, super disappointed ka talaga sa kanya. The 8 of Swords, di ba? Oh, maliwanag na yan, my dear. Bottom deck of the card is the energy of the 7 of Cups, the illusion. Di ba? Umalis ka na doon kasi wala naman nangyayari sa'yo eh. Parang siguro pinapaikot-ikot ka lang.
Siguro parang pinaglalaruan ka lang kung ano man yung nangyayari doon. Kaya you decided, my dear, na ay, okay. Actually, ang tumulong sa'yo, my dear, si High Priestess, Energy of Revelation. So baka lately naglalabasan na yung mga katotohanan, yung mga totoong ugali, totoong ganito. Ayan, naglalabasan na, my dear, okay? Ang kagandahan lang dito, sasabihin ko ulit, is hindi ka stuck doon sa kung ano man yung bagay na yon. Life must go on para sa'yo. And be gentle with yourself, my dear. Maging mabait ka sa sarili mo, magpasalamat ka na lang na kaya mo pang tumayo at mag-umpisa ulit, hindi kagaya nung iba na pag nangyari sa kanila to, talagang totally baldado talaga, as in talagang hindi talaga makatayo, hindi nga nila alam kung saan sila mag-uumpisa. Yung mga expectation mo dito sa panibagong journey na tinatahak mo, my dear, or uumpisahan mo, medyo babaan mo muna ng konti, na para hindi magpatong-patong. And maging realistic ka, my dear, na pag nag-uumpisa ka ng panibagong journey, ng panibagong chapter ng life mo, maraming posibleng mangyari. Maraming mga surprises, my dear Sagittarius, okay? Pero I'm so happy and I'm so proud of you, my dear, okay? Kasi nakaalis ka na sa isang illusion, nakaalis ka na sa isang lugar na dapat wala ka naman talaga doon. Kahit na sabihin mo na hanggang ngayon medyo dismayado ka pa rin at naiinis ka pa rin, pero okay lang yan. At least tingin tayo dun sa brighter side na nakaalis ka na doon. Okay? So, my dear Sagittarius, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 16, 2026. Sana po ay nakatulong po itong reading na ginawa natin. And hanggang dito na lang po. Until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.